Si Stella Kimbo, inaabangan po siya ng mga otoridad na itanungin siya. Yung otoridad na magtanong yung mga reporter po, hindi ko sabihin. So, si Pong Stella, nakayuko, o nagmamadali daw, o nagmamadali, nagmamadali, nakayuko, papunta po siya, nagmamadali lang, sa Monday na lang, ayan po, naglalakad si Stella, sumakay po siya, mga kareaksyon, sumakay po siya sa artista ban. Si Stella Kimbo po, isa ng artista ngayon. Isa na pong ganap na artista. Ang kanyang ginaganapan ngayon ay nagmamadali. Si Stella Kimbo. Ayan po mga kareaksyon. Si Stella Kimbo kasi, yan ay ang tipong kongresista na siya na po ang chairman ng appropriation committee sa appropriation. Siya po ang pumalit kay Saldi ko. Kaya po ngayon, si Stella Kimbo, lagi po siya nagmamadali. Kung Stella, magbigay ka ng reaksyon doon sa nangyari pagtarantado doon sa doon sa tinatawag nating sa idolo na pwede itong gumana sa yung tinatawag nating bicameral committee report. Nagmamadali siya, nagmamadali. Ito po mga reaksyon. Lagi po nagmamadali si Stella Kimbo. Right, reaction, tigil-tigil, babalik po. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon mga reaksyon. Bantahin po ninyo si Stella Kimbo. Wala pong tigil ang kanyang pagtakas sa mga reporter at pag-iwas sa mga katanungan. Ayan po mga reaksyon. Yan po ang nangyayari ngayon. At ito naman si Grace po ay patuloy ang kanilang pagsisinungaling na of course, kumpleto naman talaga yung General Appropriation Bill dahil meron na nag-magic doon sa bicameral committee report. Kaya mga kareaksyon, makikita po natin dito na talagang na-corner na po at heto pa po. Gusto po nilang pagtakpan ng napakainit na balita patungkol dyan sa General Appropriation Act na talagang sablay po yung bicameral committee report na kung saan ay dinoktor po yung General Appropriation Bill. O malinaw yun. Malinaw yung kilay. Baka hindi malinaw yung Grace Pret. Pero mga kareaksyon, bago po tayo tuloy ang tumungo sa ating mga tatalakayin, mga napakagandang paksa ngayon, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. Ayan po mga kareaksyon, nakasulat po dyan ang ating Pangulong Mayor Duterte, Reaction TV, PH, thank you. President Mayor Duterte, tayo lang po ang kauna-unang YouTuber sa balat ng Pilipinas, balat ng mundo, balat ng universe na nagpasulat sa isang Pangulo sa kanyang silver play button. At ito pa po ang silver play button na yan ay mapapasakamay po ng ating Pangulong Duterte. At nangangarap po tayo na bago mag-eleksyon, kung sasamahan niyo ako dito sa kampanyang ito, na makuha ko yung gold play button. Go for gold tayo. Go for gold. Go for gold. Yun. Makuha po natin gold play button. Dalawa po yung ihahatid ko doon sa Davao. Pupunta po ako ng Davao ng personal. Wala pong makakapigil sa atin doon. Bibigyan po natin sa ating Pangulong Duterte yan. Ito na. Huwag na natin patagalin na napakagandang reaction video natin ngayon. Ito po si Stella Kimbo mga ka-reaction. Panoorin po natin. Sir, isang tanong lang. Hindi, alam, pwede mo. May bato ko ng paraan. Kung Stella, nagmamadali lang siya. nagmamadali. Ang pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. okay. Sa Monday na lang, ha? Monday? Babaliin. Okay. An explanation lang po sa black pages po. Nagmamadali lang siya Sorry. for the next event. Yeah, we were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, can you explain daw po yung an explanation lang po black pages po. So you said yesterday kasi po, after the hearing, Nagmamadali na siya eh. Ayos. Nagmamadali si Stella Kimbo. Meron na siyang pupunta ang next event. Nakita po ninyo yun. Hindi mo kayang bigyan ng 30 seconds
ang mga reporter, nagmamadali ka, ha? Lagi kang nagmamadali, ha? Ulitin po natin, ha? Yan po, mga kareaksyon. Paparating po si Stella Kimbo. Inaabangan po siya ng mga otoridad na makitanungin siya. Yung otoridad na magtanong yung mga reporter po, hindi ko sabihin. So, si Pong Stella, nakayuko. O nagmamadali daw. O nagmamadali. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali. Nagmamadali. Nakayuko. Nakayuko, papunta po siya. Nagmamadali lang. Sa Monday na lang. Ayan po, naglalakad si Stella. Sumakay po siya, mga kareaksyon. Sumakay po siya sa artista ban. Si Stella Kimbo po, isa ng artista ngayon. Isa na pong ganap na artista. Ang kanyang ginaganapan ngayon ay nagmamadali. Si Stella Kimbo. Ayan po mga kareaksyon. Si Stella Kimbo kasi, yan ay ang tipong kongresista na siya na po ang chairman ng appropriation committee sa appropriation. Siya po ang pumalit kay Saldico. Kaya po ngayon, si Stella Kimbo, lagi po siya nagmamadali. Kung Stella, magbigay ka ng reaksyon doon sa nangyari pagkatarantado doon sa doon sa tinatawag nating appropriation bill, yung tinatawag nating bicameral committee report. Nagmamadali siya, nagmamadali. Ito po mga reaksyon. Lagi po nagmamadali si Stella Kimbo. Ito po mga reaksyon, tingnan po ninyo, talagang lahat yan magmamadali nang aalis yan. Diyan sa Kongreso, di ba? Naka-artista ban pa, naka-artista ban pa po. Ganyan po malupit si Stella Kimbo. Yan po mga kareaksyon. Lagi po silang nagmamadali. Ito po mga kareaksyon na. Nanindigan si Senadora Grace Poe na chairman ng Senate Finance Committee na kumpleto at walang mali sa naging proseso ng pagpasa sa 2025 national budget. Galing yan ang kumpleto at walang mali. Galing. Sa kabila yan ng mga ipinakitang BICAM report ng ilang mambabatas kung saan may blanco ang ilang pahina. At nakatutok si Joseph Moro. Hindi ibig sabihin mali yung mga pinagita ni Congressman Ungab. Bilang chairman ng Senate Finance Committee, si Senadora Grace Poe ang nanguna sa pag-aaral at pagdepensa ng panukalang 2025 national budget. Si Poe pinanindigang walang milagro at walang maling nangyari sa pagpasa ng 2025 national budget. Sa kabila ito ng pagsabi ng ilang mambabatas kabilang na Senadora Representative Isidro Ungab, Kabataan Party List Representative. Sinan, huwag yung ibalita yan, Jeremy. Natin. Huwag yung ibalita yan. Focus na bading na yan. Ay, hindi ba siya bading? Kalagi na yan. Huwag yung pagkitanggal po yung bading in aid of the legislation. Ano na siya? Huwag yung isama yan. Sumabit lang yan. Yung una hindi ka na pwede sumabit. Alam mo, pasalamat ka, hindi kita naging classmate. Kung naging classmate kita, pinagsulat mo ako sa aralin pa yung sibika at kultura. What? Hindi, nagpapasulat kasi ako doon sa classmate ko, nung nag-aaral ako, pating maganda yung sulat niya, di ba? Anyway, mga reaksyon to. Representative Raul Manuel at Senadora Amy Marcos. Pero, in fairness po kay Senadora Amy Marcos, siya po yung naunang nagsabi. Di ba? Kasi si Congressman Ungab, nung sinabi po ni Senador Amy Marcos na merong mga blank, si Congressman Ungab kasi, meron siyang meeting. Meron kami meeting, hindi namin narinig. Ayan po pagka natin. Ang Bicameral Conference Committee report, may mga blankong probisyon. But there's a stages from BICAM report na blank and then enrolled bill with figures. Sinong gumawa? No, alam mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante dun sa BICAM. Oy! Grace po! Anak ng kulangon naman. Paano? Saan mo nagawa yung enrolled bill kung hindi base yan doon sa bicameral report? Doon sa bicameral report, uulitin ko, maraming blanco doon. Sinong nagpuno ng mga blanco doon para magawa yung enrolled bill? Sino? May ibang committee na gumawa doon? Bawal na yung pirmado na eh. Pumirma na kayo doon eh. Blanco eh. Tapos gumawa kayo ng enrolled bill na naman? Eh ano ba yung ginawa ng Kongreso? Yung hearing, yung deliberation nila patungkol dyan sa
2025 national budget, yung ginastos ng taong bayan habang nag-i-hearing yung Kongreso. Ano yun, walang kwenta yun? Kayo na lang. Pagdating sa dulo, kayo na lang. 3, 4, 5 na lang kayo, gano'n. Sino ba yung mga magician? Kailangan mahanap natin yung mga magician na yun. Oo, ipasok natin sila sa kulungan. Tingnan natin kung kaya nila mag-budget na lumabas sa kulungan. Diba? Parang siya ano pangalan nun, yung magician. Yung sikat. Oo, yung sa Amerika yun eh. Tali mo yun, maya-maya, nakalaya na, gano'n. Oo. Nakalimutan ko yung pangalan ha. Ang pangalan niya, tanong magician ano eh. Martin the Magician. Oh. Yan ang pangalan niya, tsaka yung isa pa, ano bang pangalan nun? Si Cheese the Magician. Oh. Ganun ba yun? Wala namang blanco doon, and all the totals have already been verified, and in fact, nung na-enroll yun, wala namang blanco sa Oy, gago! Ay, gago, sorry. Grace po, alam. Sorry. Hindi ko sinasadya yun. Madam Grace po. Hindi naman yan ang pinag-uusapan eh. Ang kulit naman. Ang kulit naman, pakinggan po ninyo. already been verified, and in fact, nung na-enroll yun, wala namang blanco. Sa tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese kahapon, which should really be referenced. Nagsisinungaling ka, madam ha? Nagsisinungaling ka ha? Nagsisinungaling ka ha? Wala nga yun, wala nga doon sa enroll bill. Ang tanong, sino naglagay na number doon sa enroll bill na kung saan doon sa BICAM Committee Report na pinirmaan ng mga kongresista at mga senador na mga blanco? Sino ang nagpuno? Ulitin ko na naman yung madami. Niloloko mo kami. Also, the President has seen, wala naman kaming mga blanco dun sa na-enroll. Huwag kang umalis! Si Marikina represented. Umalis umalis, tumatakas. Tumatakas, wala na, hindi nyo kami mapipigilan na dapat malaman ng taong bayan sino yung committee na nagsulat, nagpuno ng mga blank doon sa blanco, di ba? Ngayon, meron silang pinapasigat ngayon para matakpan kung katarantaduhan nila, ha? Ano, si Bantag. Inahanap si Bantag at meron pa, and wait, there is more. Makikipag-usap na daw sa ICC itong si Remula. Grabe, nasilip. Kausapin yung ICC, kausapin, pakulong si Duterte. Madaliin nyo. ICC, patawag nyo, papunta nyo sa Pilipinas, libre hotel, libre pagkain, libre allowance, papunta nyo sa Pilipinas. Yung ICC, lahat sila, papunta nyo sila dito. Pati yung mga judge na naka-wheelchair, papunta nyo dito. Pakulong si Duterte, pakulong. Kala mo naman, mga abnormal. Diba, wala pa tayong judiciary system dito sa Pilipinas. Ha? Inutin ba yung Pilipinas? Walang saysay yung Supreme Court. Walang saysay yung Regional Trial Court. Walang saysay yung mga korte natin dyan. Walang saysay. Kung isaranin natin. Isaranin natin. Patirahin natin yun yung ICC. Para naman makatipid tayo, hindi na tayo magbabayad ng judge. Hindi na tayo magbabayad ng prosecutor. Mga pao, hindi na tayo magbabayad. O tanggalin na natin sila lahat. Pati mga lawyer, wala ng trabaho. ICC na lang tayo. Ito, mga inutil naman tayo dito sa Pilipinas. Di ba, mga inutil tayo? Hindi natin kayang panagutin ang mga kapwa natin na ayon sa saligang batas ng Pilipinas. Kinakailangan pa natin yung international law. Sosi. Kailangan ang gamitin natin sa mga nagkakasala, international law. Nagnakaw. O tawagin mo yung ICC. Anong ginawa niyan? Nag-drugs po, tawagin mo yung ICC. Huwag mong papatay. ICC mo yan. Drug lords. O tawagin mo yung ICC. Sumbong mo sa ICC, papatay mo dito. Ganon ang gusto natin, ituloy natin ang pagtakas history ng Kimbo bago tayo makarating dyan. Stella Kimbo naman ang Vice Chairperson ng House Appropriations Committee ng ginagawa ang 2025 budget at acting chairman ngayon. Kanina, sinubukan namin siyang tanongin tungkol sa issue. Between the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in? Yeah. If it's
it's just a procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. So, paano lahat? Sige po, let's wait na lang po sa... Explain na lang. Si SP, SP. Other issues na BICAM. May mga kopya ng BICAM report na nakuha ang GMA Integrated News mula kina Ungab at Manuel. May nakuha din kami mula sa di nagpapangalang source sa Senado. Bagamat nagkakaiba sa bilang at pwesto ng mga pirma, pare-pareho ang mga blanco ng mga ito. Ang BICAM report ang niratipikahan ng Kongreso para maging basihan ng enrolled bill at ang mapirmahan ng Pangulo naging General Appropriations Act o 2025 National Budget. Pero kung ikukumpara sa isinabatas na General Appropriations Act ang mga blanco sa BICAM reports ay nakunan ng kabuang halagang di bababa sa 138.36 billion pesos. Pinakamalaki riyan ang budget para sa National Irrigation Authority o NIA kaugnay ng Agriculture and Fisheries Modernization Program. Blanco ito sa BICAM report pero nalagyan ng 56.4 billion pesos. Galing! Ang sabi ng mga kumikot. 56.4 billion pesos sa national irrigation. Galing ano? Ang dali lang nakawin nun. 56 billion yun, Brad. 56 billion, hindi billion. 56 billion. Ilagay sa national irrigation. Tama ba yung pagkakaintindi ko? O, di ba yaming-yaming to? Sarap nakawin. 36 billion pesos. Pinakamalaki yan ang budget para sa National Irrigation Authority o NIA kaugnay ng Agriculture and Fisheries Modernization Program. Blanco ito sa BICAM report pero nalagyan ng 56.4 billion pesos. Tapos, Ang sabi ng mga Tapos meron pang nalagyan doon, ha? Meron pang nalagyan, hindi lang nasabi ng GMA. Thank you, GMA, ha? At least ngayon. NIA kaugnay ng Agriculture and Fisheries Modernization Program. Blanco ito sa BICAM report. Ayan, o. Ni National Irrigation Administration, 56 billion. Tapos itong PCA, o Philippine Coconut ba yan? O 4 billion. 56 tsaka 4 billion. Ba? Aabot din ng 61 billion yan. Pamalaki lagi yan na 61 billion. Ilang Congress na yan? 60. Pero yung mga reaction, no? Tingnan mo, ha? Tingnan itong katalantatuan ng mga to. O sino naglagay ng 56 billion sa NIA? Sino? Sino naglagay? Dito, MP yan eh. Tapos dito may 56 billion. Sino namang PCA? MP rin. Tanong nila, sino ang gumawa nito? From BICAM, ang nag-draft, Senate or Congress for the enrolled bill? both. Meron technical working group that actually consolidates both the reports of the House and the Senate. When we have completed the BICAM Anong both? Doon sa isang papel na yun, yung BICAM na yun, madam. Madam Senadora, nakapirma kongresista at saka senador. Ibig sabihin, na-consolidate na. Nung time na na-consolidate na at wala pang mga number doon sa mga block, at yung General Appropriation Bill, yung GAB, sino ang naglagay ng number doon sa GAB bago mapirmahan yung GAA? Sino? Sino nag-fill in the blank? Sino ang mga magician? Baka may ano to, may lying magician. Si Grace Poe. Baka binigay yung ano,